Hinabol nga ni Nieting si Chen Yushan, kung saan ay agad din niya itong inatake, at matapos tumama ang pag-atake ni Nieting ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Pero biglang nagulat si Nieting nang biglang naglunsad ng pag-atake si Chen Yushan bago pa mawala ang usok, agad na din itong nag-summon ng isang itim na enerhiya at nag-transform nga ito sa isang halimaw, kung saan ay mabilis din itong nagtungo sa likuran ni Nieting at naghahanda ng pag-atake. Ilang sandali pa ay ginamit nito ang abilidad niyang Cloak Swing, upang atakihin at pabagsaking si Nieting sa harapan ni Chen Yushan, agad na itong natawa at sinabi na lahat umano sa digmaan ay patas. Pero mukhang akala lang pala niya yun, dahil agad na lumabas sa usok si Nieting na walang natamong pinsala, agad na ding naglakad ito patungo kay Chen Yushan, at dito ay sinabi niyang nakakawili ang ginawa niyang panlilinlang upang makapaglunsad siya ng pag-atake kay Nieting. Ito nga ay ang unang pag-atake niya kay Nieting, at agarang pagpapadala sa itim na halimaw upang atakihin si Nieting mula sa likuran. Ilang sandali pa habang patuloy sa sagupaan si Nieting at Chen Yushan, ay sinabi ni Zuan na malayo na sila, sabay utos sa kanilang mga kasamahan na bumalik na sa pwesto. At dito ay agad na din siyang nakatanggap ng tawag, kung saan ay nakaramdam o detect sila ng panibagong malakas na energy wave mula sa portal, at kasabay nga nito ang sunod-sunod na paglabas ng panibagong pulutong ng sundalo ng Blackwing Army sa portal. Hindi naman makapaniwala sila Zuan sa dami ng mga sumugod na sundalo, at dahil dito ay naisip niya na wala silang pag-asang umatras, kaya naman agad niyang inutusan ang mga ito na bumuo ng formation, at maganda sa pakikipaglaban. Bigla namang dumating ang isang lalaki, at sinabi nga nito na naalala niya ang sinabi ng ating bida nung maulang gabi na yun. Ito nga ay si Zhao na nakasama ng ating bida nang magtungo siya ng South Africa. Dito ay sinabi ni Zhao na naalala pa niya ang sagot ni Lu Shu nang tanungin niya kung saan ito magtutungo, at sinabi nga daw ng ating bida na magtutungo siya sa kalangitan. Tinanong nga din niya kung ano ang gagawin ni Lu Shu kung sakaling hindi na niya makita ang daan pabalik, at sinagot nga daw sa kanya nito na kung ganon ay hindi na siya babalik, kaya naman natahimik at bigla na lang tumulo ang pawis nila Zuan. Ilang sandali pa ay sinabi nito na hindi magkakatotoo ang kwento sa kanila ni Zhao, sabay sabi na hihintayin niya ang pagbabalik ng ating bida. At matapos nga nito ay agad niyang sinabi na sumugod na sila, upang ipadala sa impyerno ang mga alien at mananakop na ito. Samantala sa isang lugar naman sa Luniverse ay makikita natin si Duan Mo Huangqi, at dito ay sinabi niya na patungo na ng Royal Capital ang 3 pang Celestial Emperors, kaya naman daw wala na silang sapat na oras upang imbestigahan ang Space Channel o portal sa border, sabay sabi na gumana nga ang iyong plano. Agad na din itong tinanong ang kanyang kausap kung sino ba talaga si Lu Shu, at kung paano nalaman ng kausap niya na makakatulong ang pag-target nila kay Lu Shu para sa kanilang plano. Sinabi naman nito na hindi umano siya sigurado sa ngayon, pero wala nga daw duda na isang pambihirang tao ang ating bida, kung saan ay hindi sila basta-basta makakakita ng tulad niya, kahit pa lumipas ang 1,000 taon. Kaya naman masyado ang tuwa at excitement na naramdaman ni Duan Mo Huangqi, dahilan upang biglang mag-umapaw ang enerhiya sa kanyang katawan. At ilang sandali pa nga ay tinatanong nito kung bumalik na ba talaga siya, sabay sabi na hindi niya inaasahang darating ang araw kung saan ay magkakatotoo ito. Dito nga ay sinabi din niya na tama talaga ang naging desisyon niya upang makipagtulungan sa kanyang kausap. Pero bigla namang hinagis sa kanya nito ang isang purple na perlas, kaya tinatanong ni Duan Mo Huangqi kung ano umano ito. Sinabi lang naman ng lalaki na ang perlas umanong hawak niya ay kayang wasakin ng dingding o space na naghihiwalay sa dalawang daigdig. Sinabi nga din nito na gamitin lang ni Duan Mo Huangqi ang perlas kung talagang kailangan o nasa panganib siya. Sabay bigkas na wag hayaan ni Duan Mo Huangqi na mapatay siya ng mga tao sa kabilang daigdig, bago pa niya matuklasan ang tunay na pagkatao ng ating bida. Kaya mo naman palang gumawa ng ganitong bagay, bakit mo hinayaan sila Chen Yushan na gugulin at ubusin ang ilang taon, para lamang matuklasan kung paano matatanggal ang restrictions ng dating hari sa channel, tanong naman ni Duan Mo. Pero kinailangan nga daw niya sila Chen Yushan upang sirain ang restrictions, para na din malaman niya kung paano ito gumagana, at kung hindi na daw sa pagkakasira o tanggal ng restriction ay hindi din siya magkakaroon ng pagkakataon upang gawin ang purple na perlas. Samantala sa Earth naman ay patuloy pa din si Nieting sa pagtugis kay Chen Yushan, kung saan ay naglulunsad pa ito ng pag-atake upang mapabagal si Nieting, pero mabilis namang pinapasabog ni Nieting ang mga pag-atake niya. Kaya naman kasabay ng paghahanda ni Nieting ng panibagong pag-atake, ay napapatanong na lang si Chen Yushan kung hindi daw ba nakakaramdam ng pagod si Nieting.
At habang patuloy nga niya itong tinatakbuhan, ay naisip din ni Chen Yushen na halos ka-level na umano ni Nieting ang mga Celestial Emperor, kaya wala umanong duda na nagsinungaling si Duanmu Huangqi sa kanya. Agad namang damanak ang dugo matapos na naman siyang masobrahan sa pag-iisip, at dahil nga din sa atake ni Nieting ay nasuka siya ng dugo. Samantala sa library naman sa Luniverse ay makikitang natutulog ang leopard ni Gu Lingfei, kaya naman nagdahan-dahan pa itong lumabas ng library, habang iniisip na hindi pala gagana ang formation kung palabas na siya dito, pero mukhang namalayan nga siya ng leopard. Kaya habang naglalakad nga ito, at napapatanong sa kanyang sarili kung gaano katagal ang inabot niya sa loob ng library, ay bigla itong nagulat nang mayroong humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. At late reaction nga ang ating bida, dahil kinilabutan lang siya matapos makita sa kanyang likuran si Gu Lingfei, na sinasabing sa wakas ay nakalabas na siya, sabay tanong kung saan niya balak magtungo. Agad namang tinanong ni Shu kung binabantayan ba siya nito magmula nang pumasok siya sa library, sabay labas sa isang dice at sinabi na magtutungo siya sa gambling house. Mukhang natagalan ako sa loob at malamang napatapos na ang selection, kaya naman kailangan kong magtungo sa gambling house para pumusta wika pa nga ng ating bida. Huwag mo nang sayangin ang oras mo, tapos na ang selection kahapon, si Yu Wentao ang nanalo wika naman ni Gu Lingfei. Sabay tanong kung may mga nakita ba ang ating bida sa library na hindi niya dapat makita. Masyado naman ang paghihinagpis ng ating bida dahil hindi siya umabot sa pustahan, sabay tanong kung ano ang ibig sabihin ni Gu Lingfei, at kung ano ba ang hindi niya dapat makita, tinanong nga din niya kung gaano ba siya katagal sa loob. At sinabi nga ni Gu Lingfei na 2 linggo siya sa loob ng library, sabay sabi na magsisimula na ang seremonya sa pavilion sa susunod na linggo. Sabay sabi na kailangang ingatan ng ating bida ang kanyang katawan, dahil kakaiba umano ang seremonya ngayong taon, dahil sa nagtungo at dadalo nga daw ang 4 na Celestial Emperor. At ang baliw na babaeng Celestial Emperor nga daw na si Yu Fuyao, ay nais makita ang kagwapuhan ng ating bida, malamang sa nais kanyang isama sa collection niya ng mga fafawika pa nga nito. Habang ang ating bida naman ay hindi makapaniwala na andito sa Royal Capital ang 4 na Celestial Emperors, akala nga daw niya ay tanging si Duanmu Huangqi lang ang nagtungo dito. Agad namang sinabi ng ating bida na kailangan siyang protektahan ng mga ito, dahil dangal at reputasyon nga daw ng Sword Pavilion ang nakataya. Pero masyado lang naman ang tawa ni Gu Lingfei, habang sinasabi na hindi niya trabahong protektahan ang ating bida. Napatakip na nga lang din ng muka ang leopard ni Gu Lingfei, nang sabihin na ang mga Celestial Emperor, ay hindi nangangahas na basta-basta na lang patayin ang mga disipulo ng Sword Pavilion kahit pa sa digmaan, ay hindi naman daw ibig sabihin nito na hindi na din sila mangangahas, na makipagdigmaan sa higaan, sabay sabi na bahala kang protektahan ang sarili mo. Ilang sandali pa ay tinanong ni Shu kung ano ba ang meron sa seremonya at kung hindi ba nila kailangang mag-ensayo. Dito ay sinabi ni Gu Lingfei na hindi na niya kailangang mag-ensayo, dahil mahigit 100 taon na daw niyang ginagawa ang sword dance. Isa pa ay nandito na din naman daw ang kanyang kapatid o misteryosong lalaki, kaya magiging madali na lang ang lahat para sa kanya. Sinabi nga din ni Gu Lingfei na panuoring maiigi ng ating bida ang seremonya, dahil sa pamamagitan nito ay malalaman niya kung ano ang mararating niya sa hinaharap, at sa seremonyang ito nga daw ay makikita din niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan na meron, ang Sword Pavilion. At dahil nga nandito sa Royal Capital o Sword Pavilion ang 4 Celestial Emperors, ay tinatanong ni Lu Shu kung hindi ba nila kailangang asikasuhin o pagsilbihan ang mga ito. Pero sinabi nga daw ng founder nila na ang mga Celestial Emperors ay walang pinagkaiba sa mga pangkaraniwang tao, isa pa ay nandito lang naman daw sila upang panuorin ang sword dance, at dahil sa hindi naman sila imbitado, ay hindi nila kailangang asikasuhin ang mga Celestial Emperor. At lalong nang hinangaan ng ating bida ang kaastigan umano ng founder, pero dahil sa naging tapat o nagpakita ito ng katapatan sa dating hari, ay malamang umanong gwapo din ang hari tulad niya. At makalipas pa nga ang 1 linggo ay dumating na ang araw ng seremonya sa Sword Pavilion, kung saan ay gaganapin o masasaksihan ng lahat ng andito ang sword dance nila. Dito nga ay napansin din ng ating bida ang mga Celestial Emperors. Ito nga ay sila Duanmu Huangqi ang Celestial Emperor ng Kanluran, Wen Zaipi ang Celestial Emperor ng Timog, Qingkong ang Celestial Emperor ng Hilaga, at ang pang-4 ay si Yu Fuyao ang Celestial Empress ng Silangan. Agad nga ding nilabas ni Shu ang kanyang magnifying glass, at dito ay sinabi ni Shu na hindi man binibigyan ng special na atensyon ng Sword Pavilion ang mga Celestial Emperors,
ay wala pa din namang naglalakas ng loob upang tumayo sa kanilang tabi, o lumapit man lang sa mga ito. Pero bigla siyang bumaliktad nang mapansin na nakatingin sa kanya si Yu Fuyao at tila nang aakit nga daw ang muka at mga mata nito, kaya naman agad ding kinilabutan ang ating bida matapos maalala ang mga sinabi ni Guling Fei sa kanya. Kaya naman iniisip nito kung may gusto ba sa kanya ito o kung may pagnanasa ba si Yu Fuyao sa kanya. Pero biglang nagparamdam ang Will of Fire sa dibdib ng ating bida, kaya napapatanong siya sa kung ano ang nangyayari, at kung ang dahilan ba ng reaksyon nito ay ang Celestial Empress na si Yu Fuyao. Samantala sa Longmen Mountains naman sa Earth, ay kasalukuyan pa ding nagaganap ang mainit na labanan ng mga sundalo ng Blackwing Army at mga miyembro ng Dragnets and Snares. Kung saan ay hindi nga makapaniwala ang mga Dragnets and Snares, sa dami umanong mga sumugod na sundalo ng Blackwing Army sa Earth. Agad namang tinulungan ni Zhao ang kasamahan nilang ito, kung saan ay agad niya ding tinanong kung ayos lang daw ba siya, at sinabi nga nito na ayos lang siya sabay nagpasalamat kay Zhao. Napapatanong na nga lang din si Negrito kung ilang sundalo daw kaya ng Blackwing Army ang sumugod sa kanila, dahil hanggang ngayon ay tila walang katapusan ang bilang ng mga napapatay nila at kasalukuyan pa ding umaatake sa kanila. Sinabi naman ni Zuan ay nasa 200,000 daw ang sundalo ng kalaban ang nagtungo dito, at dahil nga sa nagsasalita ito, ay muntikan na niyang hindi napansin ang espadang ito na mabilis nagtungo sa kanyang direksyon, pero matapos niya itong iwasan at makita, ay napapatanong siya kung bakit sa kanila nagtungo ang pag-atake ni Tandang Bailey gamit ang kanyang flying sword. Ilang sandali pa nga ay makikita nating puro depensa na lang si Tandang Bailey, at masyado nga ang tawa ng kanyang kalaban, habang tinatanong kung wala na daw bang sapat na lakas si Tandang Bailey para makontrol ang flying sword niya. Kaya naman masyado ang pag-aalala nila Zuan, ilang oras na ang nakalipas, ay sinabi ni Tandang Bailey na siya na ang haharap sa 2 A-rank ng mga Blackwing Army, upang maiwasan umano ang walang saysay na pagsakripisyo at pag-aalay ng buhay ng miyembro ng Dragnet and Snares. Sinabi nga din ni Tandang Bailey na kailangan nilang tipirin ang kanilang lakas, at sa paglipad nga nito ay sinabi niya kay Zuan, na siya na ang bahala sa Chen family o pamilya nila Zuan at Tandang Bailey. Kaya naman naisip ni Zuan na kagabi pa lang umano, ay handa nang magsakripisyo ng buhay si Tandang Bailey, maging sila ng mga Bronze Current o ang kanilang grupo naman daw ay handa ding mag-alay o sakripisyo ng kanilang buhay sa digmaang ito. Pero napapatanong nga siya sa kung paano nila matatalo ang 200,000 sundalo ng kalaban, dahil sa 1,000 lang naman silang nandito ngayon at kasalukuyang lumalaban. Hanggang sa bigla na nga lang din siyang nagulat at napalingon sa kanyang likuran, at dito ay makikita ang mga estudyante mula sa iba't ibang cultivation college, kung saan ay nagtungo nga daw sila dito upang tulungan at suportahan ang Bronze Currents o grupo nila Zuan. Umusok nga ang buong paligid ng dahil sa dami ng mga estudyante at nangyayaring labanan, kung saan ay sinisigaw ng mga ito na ang lahat ng umaatake sa Katahay, ay dapat mamatay. Dahil naman dito ay napapatanong na lang sila Zuan kung nasisiraan na daw ba ng ulo si Yutang. Ayon nga kay Zuan ay kinabukasan ng Dragnet and Snares ang mga estudyante sa Cultivation College. Pero paano daw kaya silang nakuhang ipadala ni Yutang sa digmaan, at paano na kung mamatay silang lahat dito tanong pa nga niya. Masyado naman ang gigil nitong si Mengyo, habang tinatanong kung nakalimutan na ba nilang mga estudyante pa lang sila, pero sinabi lang naman ni Yutang na hindi niya ipapadala sa digmaan ang mga estudyante, kung may iba lang siyang opsyon o pagpipilian. At bigla namang napansin ni Mengyo na may bagong enerhiya na naman ang nagmumula sa portal, kaya naman agad itong tinignan ni Yutang, at nakita nga niya na palabas ng portal ang mga Stage 1 cultivator na ito ng Blackwing Army. Masyado nga ang gulat at takot ni Yutang nang makita niya ang mga ito, kaya naman napapatanong na lang siya, kung pangkaraniwan lang daw kaya ang mga A-rank cultivators sa Luniverse. Matapos namang mapansin ni Zuan ang mga A-rank cultivators na dumating, ay napapatanong siya kung nasaan na kaya si Qingxi, ayon nga daw kay Yutang ay kasalukuyang nagpapatrol si Qingxi malapit dito sa portal. At habang patuloy naman sa paghahanap si Zuan, ay sinabi ng lalaking ito na ayon sa plano ni Mr. Chen, ay aabutin pa ng ilang araw bago sila magtungo dito, sabay tanong kung bakit napaaga ang pagdating nila. Sinabi naman ng isang A-rank na ito mula sa Blackwing Army na mayroon umanong mali o problema sa kanilang kampo, at nagtungo nga daw sila dito upang magbigay tulong na din sa kanila, kaya naman napapatanong ang mga ito sa kung ano ang problema. At ilang sandali nga daw ang nakalipas sa kampo ng Blackwing Army, kung saan habang masaya pa silang nag-i-inuman at kwentuhan, ay bigla nilang napansin ang kakaibang energy wave sa portal,
kung saan ay tila nagmula umano sa kabilang panig ng portal ang energy wave na kanilang naramdaman. Kaya bigla nga ding tinanong ng kainuman nito kung bakit siya tulala at nakatitig sa portal, tinatanong nga din ng lasing kung nais din daw bang magtungo ng lalaking may pulang buhok sa kabilang panig ng portal, para makapag-ambag sa ginagawa nilang pagsalakay. Pero sinabi lang naman nito na tumahimik muna siya, dahil napansin nga daw niya ang energy waves na nagmula sa portal, at nais nga lang daw niyang masiguro na maayos ang lahat. Masyado ka lang nag-aalala wika naman ni isa, dahil ayon nga daw kay Mr. Chen ay hindi banta sa kanila ang mga cultivators sa Wonder Realm. Sinabi nga din niya na sigurado umanong sa advance force pa lang nila, ay magagapi na nila ang mga nasa Wonder Realm, kaya naman hindi na daw mangangahas ng loob ang mga yun na magtungo dito sa Looniverse. Pero tila tumigil nga ang mundo at oras sa kanilang kampo, kaya naman napapatanong na lang ang mga ito sa kung ano ang nangyayari. At ilang sandali nga lang ay na-realize nila na tumigil nga ang oras, pero makikita naman nating ang isang ito na mabilis tumatakbo at agad na naglunsad ng pag-atake sa kanila. At makikita na nga lang din natin si Qingxi, kasabay ng pagbagsak ng bote ng alak na mayroon ng bahid ng dugo. Dahil naman sa pagpunta ni Qingxi dito sa Looniverse at pag-atake nito sa kampo ng mga kalaban, ay agad na nataranta ang mga sundalo ng Blackwing Army at sinabi na maging alerto at maghanda ang lahat. Kaya naman napapatanong na lang ang lalaking ito kung sigurado ba siyang mayroong taga-Wonder Realm, ang nagtungo sa Looniverse at umatake sa kanilang kampo. Sinabi lang naman ng isa na sigurado silang mayroong umatake, pero kung hindi nga daw nagmula dito sa Wonder Realm ang umatake, ay sigurado umano spy ng ibang puwersa sa Looniverse ang nagpadala sa umatake ng kanilang kampo, kaya naman kailangan daw nila itong mahanap sa lalong madaling panahon. Pero agad namang nagtungo si Tandang Bailey sa kanilang likuran, at dito ay sinabi nga ng mga ito na ang Stage 1 Cultivator umanong ito mula sa Wonder Realm, ay malapit nang bumagsak at mamatay. Ilang sandali pa ay mayroong kakaibang tunog ang gumimbal sa mga miyembro ng Dragnet and Snares, kaya naman napapatanong sila kung mayroon na naman daw bang panibagong i-rank cultivators ang magtutungo dito sa Earth. Pero bigla namang sinabi ng isa na tignan nyo yun, at nakita nga nila ang dalawang cultivator na mabilis lumilipad patungo sa kanila. Ito nga ay walang iba kundi ang magjuwa na si Nolan Kay at Li Yixiao, malamang sa nahuli nga daw ang mga ito dahil sa kakatapos lang ng kanilang closed-door training, pero ang magandang balita nga daw ay mga A-ranks na din sila. Agad nga ding nag-enhance ng physique si Yixiao, at ginamit nga niya ang malatigre niyang lakas, habang sinasabi kay Tandang Bailey na hayaan siyang tumulong. Matapos nito ay agad din niyang sinugod ang mga A-rank cultivators ng Blackwing Army. Kaya naman napapatanong na lang ang lalaking ito, sa kung saan umano nagmula ang dalawang Stage 1 cultivators ng kalaban, iniisip nga din niya na masyado umanong brutal at malupit, ang pamamaraan ng pag-atake ni Yixiao. At napaungol na nga lang ito nang bigla siyang makatanggap ng mas brutal na namang pag-atake mula kay Nolan Kay, na tinatanong kung ano ang pinagmamasdan niya at bakit siya tulala. Masyado nga din ang gulat ng lalaking ito, matapos makita at malaman na isang babae pala umano ang umatake sa kanya. Agad nga din nilang pinalibutan ang mga A-ranks ng Blackwing Army, at dito ay napapamura na lang ang mga ito, habang iniisip na kailangan nilang turuan ng leksyon ang mga Stage 1 cultivators ng Wonder Realm. Agad namang nagbigay ng signal ang leader nila, at sinabi nga nito na humanda sila sa paggamit ng formation, dahil kailangan nga daw nilang madelay ang mga kalaban nila, para magkaroon pa ng sapat na oras ang iba nilang kasamahan. Agad na ding lumipad ang mga ito sa iba't ibang direksyon, kung saan ay agad na nagtungo kay Yixiao ang isa upang umatake, at dito nga ay sinabi ni Yixiao na nais makatakas at masira ng mga ito ang barikada, o pagharang nila sa mga kalaban. Pero hindi nga daw nila pwedeng hayaan na makarating ng lungsod ang mga ito, kaya naman agad siyang naghanda ng kanyang pag-atake. Agad na din niyang hinagis ang nagbabaga at nagliliyab niyang sibat, kasabay ng paglabas ng sword spirit niya upang atakihin ang kalaban, pero agad nang gumawa ng kalasag ang isa sa mga ito. Dahilan upang mapalingon at mapamura na lang si Yixiao sa kanilang kalaban, at dito nga ay sinabi ng lalaking ito na wag na nilang subukan pang pigilan sila, at kasabay nga ng pagkumpas ng kanyang mga kamay, ay biglang naglabas ng malakas na enerhiya ang kalasag na nagdulot ng pagsabog. Matapos ngang mawala ang usok, ay makikita na lang natin si Yixiao na pilit sinisira ang isang barrier, dahil sa kinulong nga sila ng mga kalaban sa isang barrier, at dito ay iniisip na lang ni Yixiao na wala silang magagawa upang pigilan umano ang isang yon.
Ang tinutukoy nga niya ay ang isang A-rank ng Blackwing Army na mabilis lumilipad patungo sa lungsod. Kaya naman napapatanong na lang sila Zhao kung ano na ang gagawin nila, dahil ang isang A-rank nga daw ay madali lang mapapatay ang libu-libong pangkaraniwang tao, kailangan nating gumawa ng paraan wika pa nga niya. Pero napapatanong naman ang mga miyembro ng Dragnet and Snares kung ano ang pwede nilang gawin, dahil ang lahat nga daw ng Dragnets o sila Ye Xiao, ay kasalukuyang nakakulong sa formation ng kalaban.